Back here at home, Malacanang assures that contingency measures are in place to ensure the safety of Filipinos in the Middle East. Communications Secretary Sonny Coloma gave the assurance in the face of the heightened situation in that region in the wake of the diplomatic row between Saudi Arabia and Iran. Elena Luna reports. Malacanang gave assurance the government is ready to secure the safety of Filipinos working in the Middle East in the event tension escalates between Saudi Arabia and Iran. PCOO Secretary Sonny Coloma explains the Department of Foreign Affairs has an existing emergency procedure. It includes alert levels 1 to 4 previously implemented in the repatriation of Filipinos from Egypt and Libya. Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang mga embahada at konsulada ng ating mga kaibigang bansa. Batid natin sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas ay mayroong existing agreement na pooling of resources dahil nga sa kaganapang emergency. Yung konkretong puwersa ng ating embahada, usually 25 to 30 lang yung usual staff nila. Ino-augment naman ito ng mga iba't iba pang mga opisina. Pero makatitiyak tayo na pinaghahandaan ito at sapat yung resources natin para makatugon sa anumang emergency. There are more than 2.5 million Filipinos in the Middle East. 1 million of them are in Saudi. Secretary Coloma said in case they decide to go home to the Philippines, the government has programs for their alternative livelihood. Isa sa importanteng na ganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon yung pagbawas ng kabuuang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho pa sa ibang bansa dahil sa patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya, dahil sa pagdami ng oportunidad sa ating bansa, dahil sa pagbibigay natin ng pagsasanay at kapasidad sa ating mga mamamayan na maging kwalipikado sila sa iba pang mga highly remunerative jobs na hindi kinakailangang lisanin ang bansa at iwanan ng pamilya. The rising tension in the Middle East is affecting oil prices and supply. The official assures the government has measures to handle the situation. Ang ating pamahalaan ay mayroong mga contingency measures para sa mga kaganapang tulad ng nabanggit mo. Isa sa mga programa natin ay yung mga renewable fuels program. Meron din tayong pananaw na sa pangmatagalan ay kinakailangang mabawasan yung ating dependence on imported oil. At kasama rin ito doon sa kabuuang estratehiya ng pagpapababa ng greenhouse gases. Yung lessened volume of use of fossil fuels. Kaya ang lahat ng mga hakbang na yan ay sinasalang-alang sa pagtingin natin sa sitwasyon ngayon sa gitnang silangan. For the People's Television, Elena Luna.